isang kagandahan na sinasabing pagkakaiba ng Old Covenant at ng New Covenant. It is between God and all believers. Yung Old Testament na covenant ay it is between God and the nation Israel. Kaya nga, salamat sa Panginoon sapagkat ang bagong tipan nito ay nilalaman hindi lang ang bansang Israel, kundi sa bagong tipan nito ay kalahok lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Kaya nga, sinasabi rito na may ilang mga bagay na napakahalaga dito sa bagong tipan nito, some of the essentials in the New Covenant. At ito ay mahalaga rin siguro na maibahagi ko sa inyo. Unang-una ay binabanggit na ang bagong tipan nito ay may lakip na dugo ng ating pong Panginoon. Sa lumang tipan, ang mga tao ang nagdadala ng kanilang mga handog na mga hayop na ito'y kanilang papatayin at sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop nito ay sinasabi na nagkakaroon sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Subalit sa bagong tipan, hindi na dugo ng hayop ang kinakailangan dalhin natin. Dugo po ng ating Panginoong Hesus ang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang dugong ito, ang nag-provide po nito, ang nagbigay sa atin nito, ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama, na kung saan ay sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig sa sanglibutan, na kanyang isinugo ang kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan po ng pagparito ng ating Panginoon, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, natigis ang banal na dugo. At sa pamamagitan ng dugong ito, ito ang luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga ito ay napakahalaga na sangkap ng bagong tipan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sapagkat ito ay merong lakip na sarili niyang dugo na siyang nagbigay ng paglilinis at pagpapatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. At ang bahagi naman nating tao sa tipan nito ay hindi lamang kilalanin na nagbuhos ng dugo ang ating Panginoong Hesus, kundi napakahalaga rin na makita natin na kinakailangan ako'y sumampalataya. Kinakailangan aking angkinin at tanggapin ng buong puso ang ginawang ito sa akin ng Panginoon. Kaya nga't mga ginigiliw ko na mga nanonood at sa kasalukuyan maaring nag-iisip kayo, paano mapapasakin ang tipan nito? Tanggapin natin ang tinapos ng gawang ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Lubos na pananalig. Pagkilala na wala akong kinakailangan pag-idagdag sa ginawa na ng Panginoon. Sapagkat ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Hindi na kinakailangan tulungan natin siya para tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi na kinakailangang pahirapan natin ang ating sarili. Hindi na kinakailangang tayo ay magsagawa pa ng iba't ibang mga bagay para matanggap natin ang pagpapatawad na ito ng Panginoon. Kundi ito ginawa na ng Diyos para sa atin. Ang atin na lamang kinakailangang gawin at ang mahalagang sangkap nito ay sa pananampalataya, sa pamamagitan ng lubos na pananalig sa Kanya, ay ating matanggap ang ginawang ito ng Panginoon para sa atin. Kaya nga lakip ng covenant o ng tipan na ito ng Diyos na binigay sa atin ay hindi lamang kinakailangang tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, kundi pagkatapos nito ay magkaroon naman tayo ng katapatan, loyalty sa atin pong Panginoong Diyos. Alam po niyo sa nakatutuwa na ating obserbahan ang mga nangyayari sa ating mundo sa kasalukuyan. When speaking about loyalty, nakikita ko marami mga taong loyal mga tapat. Kaya lang ay katapatan ay hindi talaga sa Panginoon sapagkat halimbawa po ay lalo na sa atin sa Pilipinas ay nakikita ko na ang loyalty ng mga tao ay naroon sa kanilang mga
lagay po natin sa pampolitika ay loyal sila sa kanilang partido. Kaya nga, mga tao na sapagkat pinanganak na nasyonalista, mamamatay na nasyonalista, pinanganak na liberal, mananatiling liberal. Kaya nga, tapat sila sa partido. At hindi naman maitatuwa sapagkat talaga naman pinaglalaban nila ang kanilang partido. At napakaganda na makita yung katapatan nila sa kanilang mga political party. Pero hindi ba napakaganda lalo na makita ng Diyos na tayo tapat, hindi sa anumang bagay, kundi ang katapatan natin ay nasa Kanya. Kaya nga't, ang sabi nga ni Job, kung natatandaan nyo, bagamat siya ay binigyan ng kaaway ng Diyos, ni Satanas, ng talagang uri ng karamdaman na napakahirap. Sabihin na po natin na talagang napuno siya ng sugat ang kanyang buong katawan. Maraming pagsubok na dinatnan si Job, pero nang sabi niya, kahit napatayin pa ako ng Diyos, sa Kanya pa rin ako magtitiwala. At yun ang uri ng katapatan na hinihingi ng Diyos na bahagi po natin upang maipakita natin na meron tayong pagpapasalamat dito sa bagong tipan na pinagkaloob po niya sa atin. Na tayo po'y hindi lamang mananampalataya sa Kanya, kundi ipakikita natin ang ating katapatan sa Kanya. Kaya dito sa covenant nito ay hindi lamang po yung lakip yung dugo ng Panginoon, hindi lamang lakip yung pananampalataya natin, hindi lamang kinakailangan yung katapatan natin, kundi kasama po sa pangakong ito ng Diyos, sa tipan ito ng Panginoon na binigay sa atin ngayon, ay yung kanyang mga provision, yung kanyang mga pagkakaloob sa mga bagay ng ating mga pangangailangan. Napakasarap po na ating maranasan sa araw-araw at maging patotoo po natin na masasabi natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang po sa atin. Alam niyo, ang provision ng Panginoon ay not only in terms ng mga material na bagay. Kasi po ang tao kaya siguro nagtatampo ko minsan sa Diyos sapagkat ang kanilang tinitingnan ang aspeto lang ng provision ay sa mga bagay na material. Mga blessing, mga pagkain, mga biyaya na kanilang tinatanggap. Subalit, ang provision ng Panginoon ay hindi lamang po sa mga bagay na material. Alam po ninyo yung pong araw-araw na lakas na taglay natin tuwing tayo bumabangon tuwing umaga. Sino ba nagbibigay sa atin ng kalakasang yan? Walang